Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Agis ng December 10, 2024 at ang oras po dito ngayon sa Los Angeles, California ay alas 6:31 ng umaga. 6:31 ng umaga at Martes po ngayon, Martes. Kahapon po pala ay medyo walang sound yung na-record ko kahapon kaya hindi ko na pinalitan ko mga 9 minutes lang ata yung kahapon, kaya ngayon ay babawiin ko na lang, isasama ko yung dapat talakayin ko kahapon. Nawala kasi yung sound aywan ko bakit nagluluko na itong microphone. Ngayon po ay Martes po at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa ebidensya lumalakas BP Sara impeachment. Yan po ang title ko ngayon dahil dyan sa nangyayari dyan sa Quadcom, kasi pinagpatuloy nila yung imbestiga, ay mas lalo na dumadami po ang ebidensya. Yan po, mayroon out of 667 na nag-receive kunyari ng pera, yung mga recipient ay 405 ang hindi malocate o fictitious. Ayan po non-existent or walang pagkakakilala. Ayan po. Kaya mas lalo po na nadidiin o mas lalong tumitibay ang ebidensya o lumalakas ang ebidensya dyan sa BP Sara impeachment. Ngayon ay basahin ko lang itong sinulat ni Edmund Burke. Ito po ay 18th century pa ata ito dyan sa Europe. Siya po ay isang politician at mambabatas at isang pantas. Ito po ang sinulat niya. Pero hindi ata ganito. Pero ay siyempre nire-rewrite po yan Hindi ba? Nire-rewrite po ng mga writer yan The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Yan po ang pagka-translate. Maraming nagsasabi na hindi daw ganyan ang pagkasulat. Ay hindi ko na lang maalaala ano yung original. Pero ganyan na rin siguro. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Edmund Burke. Yan nga politician yan at parliament at yung mambabatas at saka pantas. Ayan po. O yung iginagalang na may wisdom. Ngayon, sa Biblia po, mayroon din ganyan na halos ganyan. Opo. Pero bago ko ibigay yung mga Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga subscriber po natin at nais ko po silang pasalamatan. Ito nga salamat po sa inyong lahat. Pusikat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela, Third Pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier. Salamat po sa inyong lahat.
Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaong, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Norme, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Mo of Guit, React, Prico Mo of React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At basahin ko lang yung, kasi hindi ko nabasa ito kahapon, yung batch number 1 naman po, si Rosana Kawili ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Arik Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburo Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduardi, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Eli, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyo lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan po. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel at saka si Attorney Shilo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na
yun nga yung sinabi ni Edwin Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Yan po ay sa Biblia po, mayroon din ganyan halos ganyan Ephesians 5:11 na parati kong sinasabi na ang panglaban po natin sa corruption, ang panglaban po natin ay expose them. Nasa Biblia po yan. Yan nga ito, Ephesians 5:11. And have no fellowship or do not participate with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Yan po ang sinasabi ng Biblia. I-expose po natin sila. At yan po, pag ini-expose po natin sila yan, ay 50% nararattle sila yan. Opo. O hindi nila alam ang gagawin nila. Kasi nga ang gawa nila ay evil po Kaya gusto nila itago yan o itago sa dilim. Yan po. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Yan po ang nakasulat. I-expose daw natin sila. Pero nga, ang nakakatakot dyan ay baka ikaw ay mamatay. Kasi nga, pwede ka nilang ma-identify o patayin. Ay talaga po, ganun talaga Sakripisyo po talaga Pero ang masasabi ko po sa inyo, yung pong nasugatan, hindi ba? Yung, kasi kung lumalaban ka sa korupsyon at ikaw ay nasugatan o nabilanggo o napatay, ay alam po naman ng Diyos yan Kisa dun sa lumalaban ka sa korupsyon, wala kang ginagawa. Sino po ang bibiyayaan ng Panginoon o gagantimpalaan? Simpre, yung nasugatan. Kisa dun sa nagpre-pray ka lang. Hindi ba? Ayan po ang kaibahan po. Ngayon ko lang po nasasabihin ito, na hindi lang po, okay, tama yung nagpre-pray ka sa Panginoon at yan dapat ang unang gawin. Pero, hindi ka hihinto doon. Kung pwede, i-expose mo yung mga korupsyon. Kasi nga ay the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ay siguro nagpre-pray din yan. Pero nga hindi sapat po yan Opo. Kailangan i-expose. At yan nga ang nakikita ko ngayon na nangyayari dyan sa Quadcom. Ini-expose. Kaya ang mga tao ay siyempre, ang nakasulat po sa Biblia ay my people are perish for lack of knowledge. Ayan po. Ay kasi nga, hindi nila alam na ganun Pero sa ngayon, sa alam na nila o naandyan na, isinisiwalat na, ay simpre, hindi na nila susuportahan yan. Yang korupsyon na ganyan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ang ebidensya labang kay Sara Duterte ay palakas ng palakas o nagiging matibay para dyan sa impeachment niya. At ako po ay hindi naniniwala hindi ako naniniwala dyan sa yung sinasabi nila ngayon na may 11 na siya na senador. May 11 na daw na senador. Hindi po ako naniniwala dyan. Kasi may konsensya po ang tao May konsensya. Pag ikaw ay kinumbik ng Holy Spirit at yan nga ang topic ko kahapon na hindi ko na kasi kulang ang oras doon 9 minutes lang yung kahapon pero baka babalikan ko. Pag ikaw ay kinumbik, wala kang magagawa. Ngayon ay kung kinumbik ka ng Holy Spirit
nilabanan mo yan, ay may masama na mangyayari sa'yo. Ganun po yan. May masama. Parang ganun kay Judas Iscariot. Hindi ba? Kinumbik siya ng Holy Spirit. I betray innocent blood, sabi niya I betray innocent blood, sabi niya. Pumunta siya doon sa nagbigay sa kanya ng pera. Corruption din kasi yun, hindi ba? Yung nagbigay sa kanya ng pera, pinuntahan niya. Isinauli niya yung pera. Ay sabi nung kausap niya what is that to us? Sabi niya. O ano ang pakialam namin dyan kung nagbitray ka ng innocent blood? What is that to us? See to it for yourself. Oh, hindi ba? Yun ang sinabi sa kanya. Anong ginawa niya? Isinabog niya yung 30 pirasong pilak. Isinabog niya kung saan man yan, sa simbahan man yan, o sa kumbinto, o basta doon sa ang kausap niya, mga Parisiyo isinabog niya at lumayas na siya at nagpakamatay, nagbikti. Ganun po, nagbikti siya. Pinulot yung 30 pirasong pilak at sinabi ng mga Parisiyo, ay hindi natin pwedeng gamitin ito. Sabi niya, itong pilak na ito, hindi natin pwedeng gamitin kasi nga, this is blood money. Sabi nila, this is a blood money. Marumi. Sabi nila, ang gagawin natin, bibili tayo ng lupa, gagawin nating simenteryo para kung may estranghero na namatay dito, doon ilibing. At yun po ang nasa hula. Yung presyo niya, yung 30 pirasong pilak ay gagamitin pambili ng simenteryo para sa mga estranghero na mamamatay sa Jerusalem. Ayan po, hindi ba? Kaya yung hula natupad. Ayan po Ngayon ay medyo nalilihis tayo. 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. And do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but from the world. The world is passing away along with its desire, but whoever does the will of the Father, of God, remains forever. Ayan po ang nakasulat. Sa yung kabisado ko po na version, uulitin ko na lang Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but from the world. Yan po nakasulat. And the world is passing away. Natatapos po yan Nawawala po yan o lumilipas. And the world is passing away along with its lust. Yung mga desire, nawawala din yan lumilipas. Pag matanda na ay simple, hindi ba? Hindi na makakain o hindi na makapagsuot ng magarang damit, hindi ba? Kasi nga, ikwan na, singkul na o hindi na makalakad o hindi na makakain dahil diabetic na. Hindi ba? Ganun po yan Along with its desire, it's passing away. But whoever does the will of the Father remains forever. Yan po ang nakasulat. Binanggit po dito yung tatlo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, yung kwan yan, yung gustong yumaman yan mga ginto yan the lust of the eyes, pira yan. Hindi ba? Yan ang gusto nila. Yun namang the lust of the flesh, ayun, nangangalo niya po yan.
Hindi ba? Pag may makitang bago, ayan. Gusto na, ikwan na yan. Ganun po yan. The lust of the flesh. At saka yung pride of life. Ay ito ang pride of life. Yan po ang nakikita ko diyan kay Sara Duterte. Pride of life po yan. Ayaw niyang sumailalim sa presidente. Dahil nga ay siya daw ang nagpanalo diyan. Ay yan ang problema. Hindi ba? Kaya lumalakas po ang pakiwari ko na ang nandaya po doon sa eleksyon, noong 2022 eleksyon ay mga Duterte. Kasi 32 million po ang nasulat doon sa ISD. 32 million po ay si Bongbong 31 million. Pero ang tanong ko po, saan na yung 32 million? Bakit walang nagwiwilga? Bakit wala ako nakikitang people power? Wala yan. Hindi po ako naniniwala dyan na nanalo sila yan. Alam nila na dinaya nila yan, kaya nga nagbabagayan sila ngayon. Parang lumalabas kasi na trinaydor yung bawat isa o hindi tumupad sa usapan o kaya ay yung betrayal po. Betrayal yan. Kaya kung nagbanta man ito si Sara Duterte, ganun na lang, hindi ba? Nanlilisik ang mata. Opo, kasi nga nakasulat po sa Biblia na yung pagtatraidor po ay mahirap bayaran yan. Opo, mahirap bayaran yan. Hindi naaalis yung sama ng loob. Yan po nakasulat sa Biblia. Yung unfaithfulness o yan nga ganyan, yung trinaydor mo, yung dati mong kasamahan, kasama mo na sa mga partner in crimes o kasama mo tapos trinaydor ka. Ayan po Kaya ganun na lamang, hindi ba? Ay obserbahan nyo po Huwag po kayong maniwala sa akin. Obserbahan nyo po kung ano ang mangyayari diyan. Hindi po mawawala yan. Kahit na bayaran yan, kahit na bigyan ng confidential pan yan, kung ano man ang gawin dyan, ay hindi mawawala po yung sakit na naidulot ng pagtraidor. Yan po ang sinasabi ko. Ngayon ay, yun na nga, ay kailangan i-expose po natin yan. At ito nga, pinipilit ko i-expose dahil yan po ang aking analysis. Opo. Puntahan ko lang po yung Bible verse ko kahapon na hindi ko na-discuss Babasahin ko na lang po but I tell you the truth. Yan, nababasa naman yan po dyan, John 16, verse 6 hanggang 8. Instead, your heart are filled with sorrow because I have told you these things. Sabi niya, ito na yung nagpapaalam si Jesus Christ na siya ay papatayin o mawawala siya But I tell you the truth, it is for your advantage that I am going away. Unless I go away, the advocate, yun nga yung Holy Spirit, the Holy Spirit will not come to you. But if I go, I will send Him to you. Ayan po, isusugo niya para dumating dito sa lupa at aliwin tayo. Taga-aliw ang tawag dyan sa Holy Spirit kung minsan. Taga-aliw o advocate o helper ang tawag dyan. O counselor. Tagapayo. And when He comes, He will convict. Ayan nga He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Ito po ang sinasabi ko, kaya hindi liligtas si Sara Duterte sa impeachment. Kasi nga pag nalaman na ng mga tao, pag na-expose na sa mga tao yung mga pinaggagawa niya, at lalo na yan, ang dami po na kasalanan na ginawa yung tatay niya. Hindi ba? Binilanggo si Dilima. Tinanggal si Sirino. Hindi ba?
O, gustong yung pardon ni Trillanes ni-revoke, hindi ba? O, ay grabe po yan. At yung nga, yung pinakahuli ay kunyari galit siya sa droga, kunyari ayaw niya ng droga, ay tumatanggap pala siya ng payula, hindi ba? Sa mga drug lord. At yan, pag sa impeachment, mabubuksan yan, ay mas lalong magwawala ang mga tao. Ang mga tao po ay baka pupunta sa kalsada. Opo. Lalo na kung halimbawa na mayroon 8 o 11 na senador, huwag po kayong pakakasigurado, mga senador kayo. Nangyari na yan kay Irap Estrada. Nangyari na po yan. Nakumbik ang mga tao, inilagay po ng tao ang batas sa kanilang kamay. Kaya natanggal po si Estrada. Nakumbik ang mga tao, pumunta sa kalsada. 1 million dyan sa EDSA. After 2 hours, na-dismiss na yung nag-walk out Yung mga prosecutor na mga congressman natin, sila Joker Arroyo, nag-walk out na sila kasi nga ay envelope lang ayaw buksan Mali nga naman envelope lang ayaw buksan ng mga senador. Ay, judges kayo. Bakit pipigilan yung mga ebidensya? Hindi ba? Doon nag-walk out ang mga tao at nakita nila na sumayaw. Hindi ba? O nag-jig si Nikki Cositing. Ngumisi si Nikki Cositing. Si naman ay nag-jig si TC Aquino Urita. At ito naman si napakayabang ni Francisco Tatad, hindi ba? Tatad, napakayabang. Kaya nag-walk out ang mga tao. Ayan po. At hindi na po sila nanalo yan ng pagkasenador. At pati ata congressman, at yan po ang ilakad natin. Pati congressman, huwag na silang ibuto. O yung mga anak nila. Mangyayari po yan. Basta ang eleksyon po ay mano-mano. Mano-mano po ang eleksyon noon. Lulusot ba sila? Si Cositing, hindi na nanalo yan ng congressman. Si TC Urita sa Malabon, hindi na rin nanalo yan. Pati yan si Kitatad, wala na. Kahit na umiiyak sila na humingi ng sorry. Hindi na sila ibinuto yan sa senador. Ay wala pang corruption dyan Yung asal lang nila. Hindi ba? Ngayon ay ito. Corruption po ito At ang nagsusulder po ng mga korupsyon na yan ay taong bayan. Kasi nga doon sa value added tax. Opo, kung inutang man natin yan, yung ibinigay kay Sara Duterte, yung mga confidential pa niya, kung inutang man yan, at alam ko umuutang na tayo Nasa 16 trillion na atang utang natin ngayon Umuutang po tayo para lang ibigay dyan. At ang babayad dyan, yung tax din natin, yung mga value added tax, bibili ng krudo, bigas, o langis, hindi ba? O mga itlog, o gatas, sardinas, may mga value added tax po yan. Ayan po ang sinasabi ko, pag dumating po ang Holy Spirit, walang magagawa yung mga na yan, yung mga senador na yan, wala yan. Magwiwilga po ang mga tao, and He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Malalaman kung ano yung kasalanan, malalaman din kung ano ang righteousness. Kasi kinukumbik ka po ng Holy Spirit At alam mo na may darating na judgment. Alam mo na may darating na judgment. Yung kung ano man yan, kung final judgment o ano man yan. Ganun po. At hindi po mapipigilan yan pag kinumbik po tayo ng Holy Spirit. Yan ang hindi ko naipaliwanag kahapon. Opo. Kaya huwag po kayo mag-alala. Opo. Hindi ako natatakot dyan sa mayroon daw 11 senator na susuporta dyan. Ay bakit? Susuportahan mo yan na nakita na ang
kung papaano ang diskarte nila dyan sa korupsyon. Hindi ba? Kaya nga po, yung Iglesia ni Cristo parang umatras eh. Hindi ba? Paano nilang ipapaliwanag yan na sila ay tao ng simbahan, hindi ba? O ang nilalakad nila ay righteousness. At sa righteousness, sa 10 Commandments po, huwag kang magnanakaw. Hindi ba? Huwag kang magtestify sa hindi totoo. Ay, ilan yung nagtitestify na mga fictitious? Hindi ba? Ginagamit nila Marites Piatos, Mary Grace Piatos, hindi ba? At saka si Yoyoy Kwan, si Kukoy Villamin. Oh, ay ang dami, 400 eh. 405 ang out of 667 na mga pangalan ay yung 400 ay hindi makilala. Ayan po, hindi ba? Oh, bakit mo susuportahan yan? Ikaw ay mananampalataya ka. Hindi ba? Oh, ay sa bagay po, hindi rin ako natatakot dyan sa mga iglesia ni Cristo. Kasi uulitin ko na naman po at dito na ako magwawakas. Hindi po ako natatakot dyan sa rally nila. Kasi obserbahan nyo po ang mga rally nila. Obserbahan nyo po kung kailan sila nagrally. Una kay Marcos, yung tandang Marcos, nagrally din sila yan. Napatalsik. Pangalawa, kay Irap, nagrally din sila. Yung EDSA 2, napatalsik si Irap. Oh, nagrally din sila yan. At ito nga, hindi alam ni Claire Castro, ano yung kanyang EDSA 3. Hindi niya alam eh. Napanood ko kahapon, ay magkukumin sana ako, pero may nagkumin na. Yung EDSA 3 po, nung nakaupo si Gloria Macapagal Arroyo, yun po yung sumigaw si Miriam Defensor Santiago. So good! Yun po, after 3 days sila, after 3 nights sila doon sa 3 nights sila doon eh. 3 gabi sila doon eh. Na ginagawa niyang pregnant yung mga tao at umabot sila ng 700,000 doon sa EDSA Shrine. Ngayon, lulusobin nilang Malacanang. Yun po ang EDSA 3. Oh, sino ang naandun? Ay mga iglesia ni Cristo. Pero nung susugod na, ayan, pakinggan nyo po yung si GBD. Ang sabi niya, ang dami namin, sabi niya, ang dami namin. Ay ang haba niyang Ortigas eh. Hindi makita ang dulo, sabi niya. Ay simple, ay 700 eh. 700,000 po eh. Oh, puno ang kalsada, sabi niya. Ay pagdating sa Santa Misa, dyan sa Nagtahan siguro, kung saan man yan, malapit na sa Mindula, ay iilan na lang sila. Ay yung nga, nag-alisan po ang mga iglesia. Sabagay, pangatlong araw na po yun eh. Ang iglesia po ay 1 araw lang yan o 2 araw eh. O, ganun po yan. Pero, hindi nanalo si Irap. Pero kamuntik po yun, kamuntik. Madugo po yun. May napatay dyan sa dyan sa, malapit sa Malacanang. Ang daming nasaktan doon o nasugatan. Ay kasi nagrambulan na mga pulis eh. Ayan po ang maisir ko sa inyo. EDSA 3. Oh, ay yung kay Corona. Hindi ba? Yung kay Corona. Nagrally din sila yan. Napatalsik si Corona. Hindi ba? Kaya nga ito ang sinasabi ko eh. Pag nagrarally yung mga iglesia ni Cristo, pag naandyan na sila, asahan na natin malapit ng magwakas. Opo, yung sinusuportahan nila. Recorded po yan. Hindi po ako nagsisinungaling dito. Kung gusto nyo, basahin nyo o magtanong kayo doon sa nakasaksi nung kay Corona. Suportado din nila si Corona, pero natanggal si Corona. Kaya hindi ako natatakot dyan sa mga iglesia ni Cristo na magrally. Magrally na kayo. Kasi alam ko naman na pinapanood ko yung mga explanation ng iba eh. May bayad naman yan, sabi nila eh. Oh. Ay simple, kung may bayad, hihinto rin yan. Hindi ba? Pero yung burning desire, yung nga sinasabi ko sa inyo eh, the Holy Spirit will convict the world of sin. Ayan po. Kaya lalahok sila dyan. Lalahok sila dyan sa
ang mga tao po ay lalahok dyan sa magmamarcha po ang mga tao. Kasi ikukumbik nga sila eh. Ay ngayon lang, ang dami na eh. Sa January 15, ang bunyog hindi ba? O, lalakad ang bunyog eh. Ay baka maraming sasama dyan. Kasi nakikita ko sa comment ako sasama ako. Ay lalo na kung malapit ka dyan. Ay ako naandito sa Amerika eh. O, pero gusto kong sumama eh. Hindi ba? O, ayan po, pag kinukumbik ka, pupunta ka eh. Ay andaling punuin lang yan. Andali yan. O sige po, hanggang dito lang po at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay tayo po ay may natutunan o may wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Opo, na ating natututunan. Yan po ang aking panalangin bago po ako mag-umpisa. At mga kababayan, mga minamahal, muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.